Naghahanap ka ba ng scooter? Mapormang scooter? Matipid? At mukhang maxi scooter ang datingan? Aba, sa bagong Suzuki Bergman Street, baka ito nang hanap mong scooter. Bukod sa matipid, abay maaasahan mo sa pangmalayo ang biyahe. Oh, ano pang hinihintay mo? Tara, sama ka. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you I'm sick of being normal. I'm sick of being average. Ang presyo ng Suzuki Bergman Street ngayong 2024 ay nagkakahalaga lang naman ng 83,400. Ito ay suggested retail price. Kung meron mang price varies, siguro depende sa lugar mo. Pero ganun pa man, para sa 125cc na motor, isa din ang Suzuki Bergman Street sa matipid na motor. Ito na yata ang panlaban ni Suzuki sa Honda Click 125 na isa din na matipid na motor. Ano nga ba ang kagandahan ng Suzuki Bergman Street at bakit mabenta pa rin ngayong 2024? Ito ay naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 valves. Sa bore and stroke naman, 52.5 by 57.4 mm na may maximum power na 6.4 kilowatts at 7,000 RPM. Sa torque naman, hindi rin nagpapatalo to. Meron itong 10.2 Nm at 5,000 RPM na may 124cc. Naka-fuel injection, naka-air-cooled, meron din itong kickstart at electric start. Naka-CVT na rin. Para sa suspension, sa harapan nito ay naka-telescopic fork tayo at sa rear naman ay naka-monoshock tayo. Parehong tubeless tires na rin to. Ang size sa harap ay 90 by 90 by 12. Sa likod naman, 90 by 100 by 10. Maliit pa rin yung gulong niya sa likod. Para sa braking system, sa harap ay naka-disc brake tayo at sa likod naman ay naka-drum brake. Pero sana sa likod naka-disc brake na din, no? Tingin nyo. Para sa overall dimension nito, meron itong 1,880 by 715 by 1,140 mm. Sa wheelbase, meron tayong 1,265 mm. Sa ground clearance, may 160 mm tayo. Sa curb weight, medyo magaan naman ng isang to. Meron tayong 110 kilograms. Seat height na pwede to sa mga kagaya nating 5'2" ang height. Meron itong 780 mm. Sa fuel capacity, meron tayong 5.6 liters. Under seat compartment, 21.5 liters. Ayos, di ba? Marami kayong may ilalagay dito. Para naman sa available color, marami tayong pwedeng pagpilian dito. Katulad na lang ng metallic matte, Bordeaux red, pearl mirage white, matte black, pearl moonstone gray, at itong ang bagong-bago na candy summer red. Ano yung angat sa akin? Di yung red. Alam mo naman na favorite ko ang red, di ba? Pero lahat ng kulay ay maganda. Nasa sa inyo na yung kung anong trip nyo. Ako pa ba pipili para sa inyo? Kayo na, di ba? Nagustuhan ko yung lining na kulay itim dito sa bandang harapan. Napakaangas ng datingan. Para siyang naging sungay. At syempre para sa headlight niya na naka-LED na. Maangas talaga yung datingan nito. Malakas ang buga. Meron tayong clear na windshield. Pero sana dito tinaasan nila, no? Para at least yung buga ng hangin hindi masyadong tatamaan yung ating muka. Para sa komportableng rides natin. Napaka-elegante talaga niyang tingnan. Lalo na dito sa headlight niya. Samahan mo pa na may emblem na napaka-premium ng datingan. At syempre, para sa riding position natin dito, naka-upright tayo. Para sa komportableng riding experience natin dito. Para sa kanyang panel gauge na naka-fully digital tayo rito. Sana naka-TFT display na rin to, no? Why not, diba? Sa mga switches, maganda rin yung ginagamit ni Suzuki pagdating dito. Mukhang hindi ka naman tinipid ni Suzuki dito. Maganda rin yung mga ginagamit na materials. Pero sana mag-additional sila rito ng hazard light. Samahan mo na din ng flasher. Meron na rin tayo ritong side pocket. Sa kabila naman may USB charging port. At may utility hook na rin tayo para sa mga pinamili natin. At kung medyo madami kang pinamili, meron naman tayo ritong malawak na gulay board. Pwede mo rin extend yung paa mo rito para mas komportable yung biyahe. Napaka-premium looks din ng kanyang upuan. Tsaka yung leather na ginamit. Pati mga stitches. Idagdag mo pa na naka-emblem tayo rito. Nakakapogi tingnan, 'di ba?
Para sa taillight niya, wala naman masyadong binago dito si Suzuki. Yun pa rin yung design niya. Pero sana dito medyo aggressive tingnan, no? Dito rin sa tambucho, wala rin silang binago. Sana baguhin din nila yung design dito, no? Yung kakaiba or unique, 'di ba? Kagandahan kay Suzuki, hindi nila inaalis yung kickstart. Malaking tulong to para sa mga rider natin. Kung 5'2" naman yung height nyo, katulad ko, hindi naman natin problema yan. Abot natin yan. Medyo tingkad lang tayo, pero magaan yung motor kapag na-etayom nyo na. So, reference natin para sa 5'4", ayan, si Sark. Abot na abot niya. So, kayang-kaya niya yan. Sa mga matatangkad, pwede rin to. Hindi magiging electric bike to sa inyo. Malaki yung motor eh. Maganda eh. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Sana nakatulong tong video na to. So, kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Babush. Haha. Fading, in my right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. In my right, it's my time to take it. Foot up on the pedal, pushing hard to the metal. Make a deal with the devil. Channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up a level. I just wanna be greatness. I could feel